Sa kalaliman ng gubat, may isang dragon at ang kanyang itlog na nakatira sa isang kuweba, at isang araw, nagpasya ang dragon na lumabas at manghuli ng pagkain para sa kanyang anak na kakainin kapag ito'y pumutok. Pero nakalimutan niyang ito ay mga ranked lobbies, at sa sandaling lumipad siya sa bukirin, tinamaan siya ng isang grupo ng mga tao na nanghuhuli sa lugar. Ito ay nag-iwan sa kanyang base at itlog na ganap na walang depensa. At hindi nagtagal, isang buntis na pusa na may kapangyarihan ang nakatagpo sa abandonadong base at nagpasya na angkinan ang teritoryo para sa kanyang sarili. Pagkatapos, nanganak siya ng kanyang mga anak doon mismo sa kuweba, ngunit habang inaalagaan niya ang kanyang mga anak, ang inabandonang itlog ay nahulog din sa parehong oras, at dahil ang unang nakita nito ay ang pusa, inisip nitong siya na ang kanyang ina. Alam ng pusa na obviously na hindi pwedeng maging isa sa kanyang mga anak ang pangit na sanggol na ito, pero naawa siya rito, at naisip niyang magiging kawili-wili na subukan ang mag-alaga ng anak mula sa ibang uri, kaya't nagpasya siyang alagaan ang baby dragon at sinabi sa kanyang mga kuting na, mula ngayon, mayroon silang bagong nakababatang kapatid. Pagkatapos, nagpasya ang inang pusa na isama ang kanyang mga anak habang siya ay nangingisda, upang matutunan nila kung paano ito ginagawa at habang naglalakad-lakad sa damuhan. Nakatagpo sila ng isang grupo ng mga di malamang daga na nasa kalagitnaan ng pagkain ng ilang mga berry, kaya't naghanda ang inang pusa at tumalon sa mga daga, tinamaan ang marami sa kanila ng sabay-sabay. Pagkatapos ng aralin sa pangangaso, nagpasya rin siyang turuan ang kanyang mga kuting kung paano gamitin ang kanilang lightning magic gamit ang kanilang mga buntot, at mabilis na naunawaan ng mga kuting ang aralin. Pero nang sinubukan ng dragon na gawin ang parehong bagay gamit ang kanyang sariling buntot, walang nangyari. Mukhang labis na nalungkot siya dahil hindi siya makagamit ng mahika, kaya't nagpasya ang inang pusa at ang iba pa na magtulungan upang malaman kung anong uri ng mahika ang magagamit ng dragon. Matapos ang ilang pagsubok at pagkakamali, natuklasan nila na nagagawa ng dragon na lumipad gamit ang kanyang mga pakpak, at kaya rin niyang magbuga ng apoy mula sa kanyang bibig, bagaman kailangan pa niyang mag-practice ng kaunti bago niya ito makuha ng maayos. Noong mga sandaling iyon, nakaramdam ang pusa ng paparating na panganib, kaya't sinabi niya sa lahat ng kanyang mga anak na manahimik at magtago sa mga palumpong. Sandali lang, may isang grupo ng mga tao na dumaan, at sa kabutihang palad, hindi nila sila napansin, pero medyo naguguluhan ang mga bata kung bakit takot na takot ang kanilang ina sa mga taong iyon, dahil hindi pa sila nakakakita ng mga hayop na katulad nila noon. Ipinaliwanag ng kanilang ina sa kanila na ang mga iyon ay mga tao, at isa sila sa mga pinaka-nakakatakot na uri dahil ang ilan ay napakabait, habang ang iba naman ay umabot sa bagong antas ng kalupitan sa bawat araw na lumilipas, at walang paraan upang malaman kung paano sila tutugon kung makita sila dahil ang mga sis ng pusa tulad nila ay itinuturing na mahalagang yaman ng mga tao. Lahat ng mga bata ay napagtanto na talagang mapanganib ang mga tao, kaya sinimulan nilang subukang tandaan ang amoy ng mga tao upang maiwasan sila sa lahat ng pagkakataon sa hinaharap, at nang makita ng inang pusa kung gaano kaseryoso ang kanyang mga anak, tiyak na kaya nilang alagaan ang kanilang sarili kapag dumating na ang araw na kailangan nilang lumabas mag-isa at tuklasin ang mundo. Lahat ay maayos para sa pamilya ng pusa, ngunit ilang araw ang lumipas, habang sila ay nasa pangangaso, biglang lumitaw ang isang bilog ng mahika sa ilalim ng mga paa ng ina. Lahat ng mga bata ay naguguluhan at nagtanong sa kanya kung ano ang nangyayari sa gitna ng kanilang pag-aalala dahil nagsisimula na siyang maglaho, ngunit napagtanto ng ina na wala nang makakapigil dito dahil ito ay isang summoning circle mula sa isa sa mga tao. Tuwing may sumusubok na mag-summon ng paborito para sa kanilang sarili, ang spell ay kumukuha ng isang random na hayop mula sa kalikasan, at kabento lang na ang ina pusa ang napili sa pagkakataong ito, kaya bago siya na-teleport, binigyan niya ang kanyang mga anak ng isang huling aral. Naituro na niya sa kanila ang lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa pangangaso, kaya kung sakaling mapahamak sila, gusto niyang magtulungan sila at magtulungan sa tuwing kinakailangan upang makaligtas. Pagkatapos noon, na-teleport ang ina, at naiwan ang mga bata na mag-isa upang alagaan ang kanilang sarili. Habang lumilipas ang panahon, ang mga matatandang pusa ay umalis na sa pugad, na nag-iwan sa dragon bilang tanging nakatira pa rin sa yungib na iyon. Nasanay na siya sa mga paraan ng kaligtasan,
pero dahil wala na ang kanyang mga kapatid, hindi niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan dahil wala nang kasama para magpalipas ng oras. Maraming oras ang lumipas ng ganito, nag-iisa siya sa kuweba hanggang isang araw, bumalik ang kanyang nakatatandang kapatid na babae dahil siya ay buntis at naghahanap ng ligtas na lugar para palakihin ang kanyang mga anak. Masayang gumanap ang dragon bilang masayang tiyuhin sa kanyang mga pamangkin, tinuturuan sila ng lahat ng itinuro ng kanyang ina sa kanya, kabilang ang mga patakaran sa pangangaso at ang katotohanang hindi sila dapat lumapit sa mga tao. Bago niya namamalayan, lumaki na rin ang mga kuting na iyon at umalis sa pugad upang magbuo ng kanilang sariling pamilya. Isang masayang sandali para sa kanya ang makita ang mga bata na lumaki at matutong alagaan ang kanilang sarili, pero magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nalungkot na maiwan na naman mag-isa. Dahil ang habang buhay ng isang dragon ay mas mahaba kaysa sa pusa, napagtanto ng dragon na malamang ay mahihigitan niya ang lahat ng kanyang mga kapatid sa buhay, at ang pag-iisip na iyon ay medyo nagpasimuno sa kanya ng kalungkutan, ngunit bago niya namamalayan, may isa pang pas ang hindi pa niya nakita ang dumating, at habang papalapit ito, napansin ng dragon na amoy nito ay katulad ng isa sa kanyang mga kapatid. Nagpakilala ang pusa at sinabi sa dragon na siya ay kasalukuyang buntis, at umaasa siyang papayagan siya nitong mangganganak sa kanyang yungib dahil sinabi ng kanyang ama na ang kapatid ng dragon ay isang pusa na may mga pakpak, at kung siya ay naghahanap ng ligtas na lugar, maaari siyang pumunta dito, at ang pagdinig na mataas ang pagtingin ng kanyang kapatid sa kanya ay nagdulot ng luha ng kaligayahan sa mga mata ng dragon. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumaki ang dragon sa laki at kapangyarihan, nakakuha ng akses sa advanced na mahika, at ngayon ay kayanan niyang makipag-usap sa mga espiritu na likas na naroroon sa gubat. Isang araw, habang kausap ang isa sa mga espiritu, nabanggit ng dragon na siya ay isang pusa na may mga pakpak, at walang ideya ang espiritu kung ano ang sinasabi niya. Kaya ipinaliwanag nito sa kanya na hindi siya pusa at iyon ay labis na ikinagulat ng dragon dahil hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang ina na ipaliwanag iyon sa kanya bago siya tawagin. Bumalik siya sa kanyang yungib upang ipaalam sa kanyang mga pamangkin na hindi siya pusa tulad ng akala niya, ngunit wala silang pakialam dito dahil nahulaan na nila iyon dahil ang dragon ay mga 20 beses na ang laki nila. Tinanong nila siya kung pwede bang ipagpatuloy na lang ang pagtuturo sa kanila ng mahika dahil sobrang saya nila rito, at sinabi ng dragon na masaya siyang gawin iyon. Mabuti ang lahat sa loob ng ilang panahon pagkatapos noon, ngunit isang araw, habang lumilipad pauwi ang dragon, bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga tao na may maraming bangkay ng pusa na nakasalansan sa tabi nila, at nang malaman niyang ilan sa mga pas ang iyon ay mga miyembro ng kanyang pamilya, nagalit siya at sinugod ang mga tao, sinunog sila sa alikabok sa isang iglap gamit ang kanyang mga apoy. Hindi niya naintindihan kung bakit papatayin ng mga tao ang napakaraming pusa ng sabay-sabay kung pagkain lang naman ang kanilang hinahanap, ngunit ipinaalam sa kanya ng mga espiritu na hindi kailanman balak kainin ng mga tao ang mga pasang ito. Pinapatay lang nila ang mga ito para maalisan ng balat at maibenta ang kanilang balahibo. Ang dragon ay nagalit nang malaman niya ito dahil kung ang mga tao ay nanghuhuli para sa pagkain, maaari niyang patawarin ito bilang bahagi lamang ng siklo ng buhay dahil lahat ng mga nilalang ay kailangang kumain sa isang paraan. Ngunit ang pagpatay sa mga pusa para lamang sa moda ay ganap na hindi katanggap-tanggap, kaya agad siyang lumipad patungo sa bayan kung saan nagmula ang mga mangangaso at tumayo sa itaas ng kanilang gate. Inihayag na siya ang tagapangalaga ng lahat ng mahika ng mga pusa na naninirahan sa gubat at ang mga mangangaso na lumabas ng umagang iyon upang manghuli ng mga pusa ay lahat sinunog niya. Binalaan din niya na kung may sino man sa kanila ang muling pumasok sa gubat upang pumatay ng mga pusa, babawasan niya ang buong lungsod sa abo. Ang mga tao ay labis na natatakot, at ang mga lokal na kabalyero ay itinaas ang kanilang mga pang-awat na panggagahasa upang maglunsad ng mga pagsabog sa dragon sa isang pagtatangkang pabagsakin siya. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, wala ni isa sa kanilang mga atake ang nakapag-iwan ng kahit isang gasgas sa dragon, at sa katunayan, ang tanging nagawa nila ay lalo pang inis ang dragon, kaya bilang ganti, sinunog ng dragon ang isang bahagi ng lungsod, kasama ang lahat ng mga sundalong nagtaas ng kanilang mga armas laban sa kanya. Orihinal na balak niyang iwanan ang lungsod pagkatapos silang batiin, ngunit ang katotohanan na inatake siya nila kanina ay nagbigay sa kanya ng ideya na tuluyang lipulin silang lahat.
Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang mga kalye ng lungsod, nakita niya ang isang batang babae na umiiyak sa gitna ng mga apoy, at sa totoo lang, wala siyang pakialam sa kanya dahil sa kanyang isip, lahat ng tao ay walang kwenta, pero nang makita niya ang pusa ng batang babae na lumabas mula sa likuran niya, nakita niya ang pusa na sinusubukang protektahan ang batang babae, na nagpapaalala sa kanya ng sinabi ng kanyang ina noon. Maaaring may mga malupit na tao, pero mayroon ding mga mababait, at napagtanto ng dragon na hindi makatarungan na wasakin ang lahat ng mababait na tao dahil sa mga aksyon ng mga malupit na tao. Lumipad siya sa hangin at sinabi sa mga tao na binibigyan niya sila ng isang huling babala. Sinabi niya sa kanila na ayaw niyang makitang may mga tao na pumapatay ng mga pusa sa gubat maliban na lamang kung ito ay para sa pagkain o sa sariling depensa. Anumang bagay maliban doon ay magdudulot ng kanyang galit, at matapos silang bigyan ng babalang iyon, siya ay bumalik sa kagubatan. Maraming taon ang lumipas ng walang insidente pagkatapos noon, at ang mga tao ay nag-adjust sa mga bagong patakaran upang maiwasan ang gulo sa dragon. Isang gabi sa partikular, matapos matulog ang prinsipe ng kaharian ng tao, lumabas siya ng kanyang silid sa gitna ng gabi dahil gusto niyang mag-practice ng kanyang mahika habang wala ng ibang tao. Ang prinsipe ay ipinanganak na may mahina talagang mahika, kaya kung gusto niyang magmana ng trono at matugunan ang mga inaasahan ng kanyang ama, kailangan niyang magtrabaho ng mabuti upang patunayan ang kanyang sarili. Gayunpaman, nang subukan niyang mag-cast ng fire spell para sunugin ang isang dahon, wala talagang nangyari dahil talagang hindi siya magaling sa mahika. Patuloy siyang sumusubok ng paulit-ulit, at sa wakas, may isang pusa na napadpad sa tabi niya, at ang pagtingin dito ay nakapagpasaya sa prinsipe ng kaunti. Kaya nagpasya siyang subukan muli, at sa pagkakataong ito, talagang nagawa niyang sunugin ang dahon. Talagang nasasabik siya sa kanyang progreso at pinasalamatan ang pusa sa pag-cheer sa kanya, ngunit napagtanto niya na isa ito sa mga pusa mula sa gubat, at sa kanyang mga aralin, binalaan siya na kung sakaling may isang mahiwagang pusa na mapadpad sa lungsod, walang sino man mula sa lungsod ang pinapayagang saktan o patayin ito dahil kung gagawin nila iyon, babalik ang imperial na dragon at susunugan ang buong lungsod. Ang pag-alala na iyon ay nagpagiging mas maingat sa prinsipe. Kaya tinanong niya ang pusa kung galing ba ito sa gubat, at nang kinumpirma ng pusa ito, tinanong niya kung gusto nitong siya ang maghatid pabalik, pero sinabi ng pusa na alam na nito kung paano bumalik mag-isa, at humarap ito upang umalis, kaya inisip ng prinsipe na ayos lang iyon. Gayunpaman, kinabukasan, bumalik ang pusa sa palasyo upang makilala ang prinsipe at tulungan siyang mag-practice, at dahil napakapalakaibigan ng pusa, agad silang naging magkaibigan at nagkikita tuwing gabi upang mag-ensayo at mag-usap. Hindi nagtagal at nalaman ito ng hari, at sa simula, labis siyang nag-aalala dahil natatakot siyang magkamali ng pagkaintindi ang dragon at isipin na pinipilit nila ang pusa na manatili dito at sunugin ang lungsod, pero noong unang lumitaw ang dragon, makatuwiran na bigyan sila ng dalawang babala, kaya sigurado ang hari na magiging maayos ang lahat basta maipaliwanag nila ng maayos ang mga bagay-bagay. Hindi nagtagal, lumipad ang dragon papasok sa lungsod, at nagdulot ito ng malaking takot sa bayan dahil inisip ng mga tao na baka nandito ito para sunugin sila, pero ang dragon ay naghahanap lamang ng isa sa kanyang mga kuting na hindi pa bumabalik sa gubat sa loob ng ilang araw. Maya-maya, lumabas ang pusa, at tinanong ng dragon kung bakit hindi pa ito umuwi sa loob ng mahabang panahon, kaya ipinaliwanag ng pusa na nakipagkaibigan ito sa isang bata na nakatira dito, at gusto nitong manatili at turuan ang bata ng mahika dahil hindi ito magaling dito. Pinapaalala ng dragon sa pusa na binalaan siya nito na delikado ang mga tao at dapat umiwas sa kanila, pero sumagot ang pusa na hindi delikado ang kanyang kaibigan, at kapag dumating na ang prinsipe, makikita ng dragon na wala namang delikadong ugali ang bata, kaya sinabi niyang okay lang na manatili ang pusa para turuan ito. Gayunpaman, dahil ang bata ay prinsipe ng kaharian na ito, nararapat lamang na humingi siya ng pahintulot mula sa hari bago payagang manatili ng permanente ang isa sa kanyang mga pusa sa kaharian, kaya't ginamit ng dragon ang magic ng pagbabago upang gawing mas maliit na anyo ng pusa ang kanyang sarili, upang hindi magdulot ng labis na gulo at nagsimulang maglakad patungo sa kastilyo. Pagpasok niya sa pangunahing bulwagan, binati siya ng hari bilang isang pinarangalan na bisita, at malinaw na wala siyang pagtutol sa isa sa mga pusa ng dragon na manatili sa kaharian,
Ngunit tinanong niya kung okay lang talaga sa dragon nito dahil siya ang nagturo ng mahika sa pusa, at ang mahika na ginagamit nila ay maaaring ituring na isang lihim na sining. Sabi ng dragon ayos lang dahil mga bagay lang naman iyon na natutunan niya mula sa pakikipag-usap sa mga espiritu, kaya hindi ito lihim, pero siya lang ang may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu dito sa lugar na ito, kaya iyon ang uri ng kaalaman na wala ng ibang makakakuha. Gayunpaman, dahil walang pagtutol ang dragon, napagpasyahan na ang pusa ay maaaring manatili at turuan ang prinsipe hanggat gusto niya, at mula noon, sa tuwing may isi silang na maharlika, isang pusa mula sa gubat ang bibisita sa kaharian, at kung makakaibigan nila ang isang prinsipe o prinsesa, tuturuan nila ito ng mahika at mananatili sa kanilang tabi, kaya't ang relasyon sa pagitan ng mga tao, mga pusa, at ng dragon ay nanatiling nasa perpektong balanse.